Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31, 31 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:51 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay George Irwin Garcia na gustong sampahan ng impeachment. Pero ang pagkaalam ko ay sasampahan talaga. Opo. Kasi mayroon na sa Congress yung mga congressman doon. Opo. At mayroon na ngang ito dalawang attorney ata na maghahain na ng impeachment dito kay George Irwin Garcia, yung chairman ng COMELEC. Ngayon ay ang masasabi ko po dyan ay tama lang yan eh. Tama lang yan, yung gagawin na yan. Sampahan na talaga ng kaso yan o tanggalin na yan sa serbisyo. Yan si George Irwin Garcia. Wala nang gagawin na matino yan. Opo. At yan po ang papatunayan ko dito na wala nang gagawin na mabuti yan. Puro ganyan na yan. Ano ba itong mga pinaggagawa niya? Babanggitin ko na lang po yung pag-absuelto niya dun sa donation ni una yung kay Chis Escudero. Binigyan pala yan ng 30 million ni Lubiado. Lubiano ay kontraktor yun. Binigyan siya. Ay dapat yan ay dinesisyonan niya guilty ito si Escudero. Opo. At saka yun si Lubiano. Kahit nasabihin pa niya na wala nang yung criminal penalty, pwede naman i-desisyon niya na guilty ka. Pero wala na tayong penalty. Kasi nga tinanggal na daw. Tinanggal na. Aywan ko, hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya kasi malabo yung reason niya At ito nga ang sinasabi ko dito, nililito lang ang mga tao. Pero hindi po ako nalilito dyan Inihiwalay niya yung personal money sa money ng kumpanya. Ayan po hindi ba? Personal money daw nung kontraktor yun. At hindi raw galing sa construction company. Ayan po Ang bawal po ay yung construction company pero nga, ang tanong ko po dyan, paano mo ihihiwalay yung si Lubiano sa kanyang kumpanya? Paano mo ihihiwalay yan? Mali po hindi ba? Niluluko lang tayo at matagal na pong ginagawa yan ng mga abogado. Huwag natin pakialaman yan kasi personal niya yan Ngayon, itong sagot ni George Irwin Garcia ay magkaiba daw yung personal money sa pera ng kumpanya ni Lubiano. Paano nga Paano ihihiwalay yan Hindi ba? At diyan po nalilito ang mga tao. Yung halimbawa
parati pong ganyan eh. May kumpanya, tapos ganyan ang mga reason nila eh. Ay hindi naman yung kumpanya ang nag-donate eh, o hindi naman nag-donate yung may-ari ng kumpanya as yung pera ng kumpanya, kung hindi personal money niya. Ayan po eh, nililito talaga ang mga tao eh. Pero sa Diyos po, walang ganyan. Gawa-gawa lang po ng tao yan. Ihihiwalay eh. Hinihiwalay? O, hinihiwalay? Pero ako, hindi ako nalilito dyan. Halimbawa na sinabihan ka ng isang tao na ikaw ay isang magnanakaw. Halimbawa lang ay sino ba nagsalita nung? Adi yung tao. Hindi ba? Sinong ididimanda mo? Ay yung tao na nagsalita. Hindi mo pwede na ay personal na opinion niya yan eh. Ay hindi pwede Kung sino nagsalita, kung sino ang may tinig, iyon ang ididimanda mo. Kasi pag-aari niya yung boses. Hindi ba? Ganon din po yan sa Panginoon. Ay sino po ang lumalang ng langit at ng lupa? Ay di yung Diyos, kasi siya nagsalita eh. Ganon po yan. Hindi mo pwedeng ihiwalay yun. Hindi ba? Ay personal na statement niya yan. Ay yan po eh. Nililito po eh. At ganito na naman ang ginamit kay Marcolita. Hindi ba? Absulto na naman si Marcolita, bagamat siya ay tumanggap ata ng 70 million eh. Yung donation na hindi niya diniklara. Hindi niya diniklara. Ay una, yung doon kay Chis Escudero, ay personal money daw eh. Di ba? Ngayon ito naman, hindi naman diniklara. Aba ay bakit ganun ang rason ni George Irwin Garcia o pumapanig siya doon kay Marcolita? Ay kandidato siya eh. Hindi ba? Ang sabi niya ay hindi pa daw siya kandidato. Ay adi kwan yan, malaki po ang kwan eh, ang donation niya eh. Malaki eh. Ngayon, ay bakit siya nagbigay ng pera kung hindi pala ganun? At saka sino naman ang magbibigay sa iyo ng 70 million o 30 million na wala siyang hinihintay na kapalit? Ayan po eh, hindi ba? Kakandidato ka at kung nanalo ka, ay bibigyan mo sila ng pabor yan. Kaya nga iniiwasan po yan eh. Kaya nga inilagay yan sa batas. Opo, para maiwasan yung unrighteousness. Ang purpose po kasi ng batas is to bring us to righteousness. Yan po eh. Ay pero ngayon sa ginagawa ni George Irwin Garcia ay wala eh, hindi ba? Parating ganun eh, ihihiwala niya yung personal money sa pira daw ng kumpanya. At ngayon na naman ito kay Marcolita ay ang reason naman dyan ay hindi pa daw siya kandidato. Ay pero ay tumanggap siya eh. Kahit na hindi siya kandidato o kandidato man siya, ay dapat ay i-dokumento niya, hindi ba? I-dokumento niya. Yung mga deed of donation, dapat dokumentado yan. Kaya yung mga adoption, hindi ba? Dokumentado yan. Hindi pwede ang buka dyan. Kasi nga nababago yan eh. Kung sa buka lang, ay kasi kanya hindi pa ako kandidato noon o binigyan na siya ng pira. Hindi ba? Ay kalukuhan lang po yung ganyan. Kasi yun dinidivide na naman ang timeline eh, dinidivide na naman para hindi kasama. Ay pero ganun din eh. Ang binigyan ay kandidato eh. O kakandidato eh.
O at ang nagbigay naman ay yung kontraktor. Ganon din eh. Pero nga, hinihiwalay nila yung timeline. Ayan po eh. Yan ang masama sa tao. Yan po talagang ay kasi nga naman ay kwan po eh. Alam nyo po ang tao ay kwan ay walang hinto ang kasamaan. Opo, walang hinto. Ang ibig kong sabihin, totoo yung nakasulat sa kwan eh, sa Biblia, doon sa Genesis chapter 6, bakit ginunaw ng Panginoon ang mundo? Ang nakasulat doon ay nakita kasi ng Panginoon eh, na ang tao, all the intent and imagination of the man is evil continually. Ayan po oh. Hindi ba? Ano ang ginagawa nito ni Marcolita? Ay continually evil yan eh. Bakit? Ay hindi pa naman ako kanya kandidato noon eh. Binigyan ako ng pira eh. Ayan po eh. Continually po yan yung evil. Yung imagination at saka mga intention umaban o yung mga content creator. Hindi ba? Puro mga piki eh. Ayan po. Evil continually. So God decided to blot out human race from the face of the earth. But Noah find favor in the eyes of God. Yan po ang katotohanan yan. At hangga po ngayon ay ang tao po ay continually yan na ang imagination niya ay evil. Yan po. Oh. Kaya nga binabaan ng Diyos ang edad ng tao. Kahapon ay may tinalakay nga ako sa YouTube eh. Pinaliwanag ko eh. Bakit binabaan ang sabi ng Panginoon, may spirit will not strive with men forever, for he is in dead place. Oh, but his days shall be 120 years. Binabaan po ng 120 years. From 930 si Adam at saka si Matusalem at ay 960, yung pinakamatandang tao, si Matusalem, ay binabaan na ngayon ng 120. Ay pero ngayon, wala nang umaabot ng 120 po eh. Hindi ba? O, maswerte na kung aabot ka ng 100. Ayan po, kaya nga totoo po ang Biblia eh. Dahil nga dyan, all the intent and imagination of the man is evil continually. Ayan po. Kaya, hahanap talaga sila ng lusot eh. At ito nga si Garcia ay, ayan, kakutsaba yan. Kaya dapat tanggalin na yan. O, hindi ba? At ito nga ang sinasabi ko eh, parati po na nahuhuli ang batas. Opo. Ngayon ay mag-iisip siguro ang mga mambabatas natin na yung tumanggap ng pera o ng donation bago magkandidato ay, ayan po, hindi ba? Gagawa na rin ng batas yan. Pero later on, hahanap na naman ito si Marcolita para iiwasan naman ang batas. Ganun po ang tao eh. Walang hinto ang evil. O, sinasabi ko na po sa inyo yan. Tahasan ko nang sinasabi sa inyo kasi nga yan ang napag-aralan ko. Ngayon, dapat tanggalin na ito si George Irwin Garcia. Walang nang gagawin na mabuti yan. Ngayon, ang isa sa pinakamatindi na ginawa niya, at ito ay bibilisan ko na, yung 2022 election. Noong 2022 election ay kuwan na siya commissioner na siya pero hindi pa siya ang chairman. Naging chairman siya nung inappoint siya ni Marcos. Pero ano po ang nangyari doon? At malamang ay alam nila yan kung ilan silang chairman yan o ilan silang commissioner dyan. Kung 7 ba sila o 6 yan, hindi ko alam. Ngayon, ito po ang masama na nangyari nung 2022 election. Nung nanalo yan si Sara at saka si Bongbong. Niloko lang nila yan. Niloko nila ang eleksyon. Kasi nga ito ito pong nagpadala ng boto
yung machine o yung computer na nagpadala ng boto, Metro Manila na lang po ang pag-usapan natin ha. 97% ang nagpadala ng boto ay itong isang private IP address na computer. Ano po ang ibig sabihin niyan? Private means ay locally connected doon sa kanila. O kaya ay yung nila, yung pwedeng sabihin natin na personal ng mga computer ng Commission on Election. Na-identify kasi siya ng server eh. Sino ba nagpadala nito? Ay ito nga, yung 192.168.0.2. Yung po ang nagpadala. Paanong mananalo dyan ang mga oposisyon? O paanong mananalo si Leni dyan? Kung ang nagpadala ng boto ay yung computer ng COMELEC mismo. Naka-locally connected o private doon sa kanila. Samantalang ang IP address po ng mga vote counting machine natin ay public IP address. Kasi nga manggagaling sa malayong lugar. O kahit na dyan manggaling sa Pasay, kailangan mo na ang isang public IP address. Kasi dadaan ka na sa internet eh. Hindi ka padadaanin kung hindi dumaan kung hindi ka public IP address. Ang IP kasi, ang private IP, ginawa lang yan dahil hindi kakayanin ng internet. Para maintindihan po natin, ang internet po ay katulad po yan ng telepono. At dinidiscuss ko po ito bilang isang electrical engineer na ang dami ko na po na ginawa na ganyan. O telepono at saka yung mga wiring ng mga computer. O computer networking ang tawag namin dyan. Parehas lang po yan. Sa isang building, maraming telepono. Pero hindi lahat ng telepono o sa isang kumpanya na lang sa isang kumpanya, maraming telepono. Pero hindi lahat ng telepono ay may landline. Hindi. Kung hindi, ang gagawin lang, mayroon lang 5 o 6 na landline doon sa ilalagay sa switchboard ng telepono. O ngayon ay tawag natin ay PEBX. O yun yung iba, local na lang yun. Yun ang ibig sabihin ng private IP address ng computer. Ulitin ko lang sa isang kumpanya, maraming telepono. Pero yung iba ay local. Hindi ba? Mayroon lang trunk line ang tawag natin dyan. Yung trunk line, mga 6 lang yan o 7 na yung mayroon talagang hotline. Ganon din dito sa internet. Mayroon lang silang isang public IP address o 3, pero yung iba kumukonekta na ron. Ganon po yan. Gayon, ang nagpadala ng boto sa COMELEC server ay naando lang sa kanila 192.168.0.2. At hanggang ngayon, hindi maipaliwanag yan ni George Irwin Garcia. Dinaya lang nila ang eleksyon noong 2022. Pero hayaan na po natin yan, kasi ang Diyos po gumawa na ng paraan. Bagamat ang tao ay umiiyak na o nagtatanong na, paano ito? Hindi ba? Pero nga, ay pinag-away sila ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan. Nag-away sila, si Sara at saka si Bongbong. O yung dating unity, yung uniteam ay ayan na ngayon, hindi ba? Pupugutan nga ng ulo, hindi ba? At ay ayan nga, tuloy-tuloy na yan, hindi ba? Kasi nga ay hindi naman natin masisisi si Sara, hindi ba? Kung sabihin ba niya na gusto niyang pugutan ng ulo. Kasi nga sinabi niya, nanalo lang yan dahil sa amin Hindi ba? Kaya yan po ang mga katunayan na dinaya lang nilang eleksyon. O kaya hindi sumunod si Bongbong sa usapan. Maaring din na may usapan na
hati tayo ng term. Pwede rin, 3 years ka, 3 years sa akin. Pwede rin yan, hindi ba? Pero wag na tayong magkwan dyan, mag-concentrate dyan. Ito na lang, itong dalawang verse na lang at 3 minutes na lang. 1 Timothy 1:8, we know that the law is good if one uses it properly. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Mabuti lang yung batas na yan. Yung kontraktor hindi dapat magbigay sa politiko o hindi dapat mag-donate sa politiko. Ay, pero ang sabi niya, hindi pa daw siya kandidato noon. Ayan lang po, hindi ba? Pero politiko rin siya eh. Hindi ba? At kontraktor naman yung nag-donate eh. Sige. Siguro ay dapat baguhin yung batas. Pero lulusutan pa rin nila yan. Kasi nga evil ang tao. Okay, we know that the law is good if one uses it properly. Ngayon ay may batas tayo na bawal nga niyang ganyan. Mag-donate yung kontraktor sa kandidato. Bawal yan. Ay sinusunod ba yan? Ay hindi na nga eh. Kasi nga, personal money niya. Ayan po, hindi ba? Kaya, nababali, walang batas. Ang sinabi pa nga ng Biblia ay bakit pa tayo gagawa ng batas? Hindi ba? Wala din pala eh. Yan ang tanong ko kay George Irvin Garcia. Bakit pa tayo may batas? Bakit pa tayo gagawa ng mga batas kung ganyan rin pala eh? Hindi ba? Hindi rin pala susundin eh. Hindi ba? We know that the law is good if one uses it properly. Aywan ko lang pero ako, wala na akong dito kay George Irvin Garcia. Dapat tanggalin na yan. Galatians 3 verse 24. Ito po nakasulat na kahawig din yan, mga kababayan, mga minamahal. So the law became our guardian to lead us to Christ that we might be justified by faith. Yan po nakasulat yan. Pero i-rephrase ko lang po yan ha. Kasi ay parang hindi ganyan ang pagkaalam ko eh. Pero okay yan kasi nga ito summarize na yan eh. So the law became our guardian. Ano ba yung guardian? Ay yung ginaguide tayo eh. O tutor. The law is our tutor eh. To bring us to righteousness. Yan po ang talagang dyan, so the law became our guardian. O schoolmaster. O yung tagapagturo sa atin. Saan tayo dadalhin? Sa righteousness. Pero nga, hindi natin alam ano ang righteousness eh. Kaya ang pagbabasihan natin is the righteousness of God, who is Jesus Christ. Ayan po yun ang nagpakita. Jesus Christ is the express image of the invisible God. Lahat ng pinagagawa niya, yun din ang ginagawa ng Diyos. Kaya righteous po yun eh. He is the express image of the invisible God. Ngayon, ay that we might be justified by faith. Pero ito muna, dapat makuha natin yung righteousness. At yan ang ginagawa ng batas. Opo. The law is our guardian to bring us to righteousness, who is Jesus Christ, the righteousness of God. Kung itutuloy-tuloy ko yan, pero doon lang ako sa righteousness, ang batas po ay dinadala tayo doon sa righteousness ay ayaw naman nito ni George Irvin Garcia kasi nga pilosopo hindi ba? Aarte lang yan kung ano ay simple ay ang salita po, walang hinto yan Ang salita po ay napakadami. Hindi ba? Kaya wala na tayong dyan. Ay simple, sasabihin niya na, ay tika muna, ay hindi pa ito kandidato, tumanggap. Ayun na, hindi ba? Tapos yung pa, sasabihin niya, ay tika muna, ay personal money niya yan Hindi naman pera ng kumpanya niyan Ayan po niluluko lang nilang batas. Kaya dapat ay tanggalin na yan. Wala nang gagawin na mabuti yan. At sinabi ko na nga noon pa na dapat yung hindi na ang pagbilang ng boto ay ang bumibilang ay vote counting machine. Hindi na dapat yan. Sa ibang bansa ayaw na yan.
Kasi nga, against the law yan, na hindi nakikita ng mga tao, hindi nabibilang ng mga tao, ay paano ka mag-testify na walang kalukuhan na nangyari dyan? Hindi mo nabilang. Hindi ba? Dapat binasa mo, narinig mo, at nirecord mo. Ganun po yan. Oh. At hindi po, ako, alam ko, hindi lulusot yan sila Marcolita. Hindi ba nanalo yan? Kung bibilangin ng mano-mano. Bakit po? Ay ito nga yung tatlo sila, hindi na nanalo yun eh. Si Nikiko Siting hindi na nanalo. Si Arita Orita. Aquino Orita, Teresita Aquino Orita hindi na nanalo. At saka si Francisco Tatad. Dahil nga nagalit ang mga tao sa kanila. Hindi ba? Nagalit. Wala pang korupsyon yun ha. Nagalit lang dahil doon sa asal nila. Doon sa impeachment trial. Hindi na sila nanalo. Umiiyak sila. Humihingi ng tawad. Pero hindi sila pinatawad ng tao. Hindi na sila ibinuto. Ayan po Kaya ako, naniniwala po ako Hindi na ibubuto yan. Bakit ibubuto yan si Marcolita? At saka yan si Robin Hood Padilla. Maka-China, hindi ba? Senador sila ng China. Bakit ibubuto yan? Kaya nga dapat ay ang bibilang ay tao na. Hindi na yung vote counting machine. Sige po, natanggal dito na lang po. Basta ako ay suportado ko yan. Natanggalin na yan si George Irwin Garcia. I-impeach na yan o parusahan na yan. Kaya ay ganun sa sinasabi ng iba, ikulong na yan. Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.